Matthew chapter 28. Ang nasa book Matthew chapter 28, para mission conference na ito. Okay? Hindi ko alam, by the way, kung mayroon mga masaktan, mayroon mga magmahan, mayroon mga makonflicted sa mensahe, hindi ko kayo kilala, wala akong alam kung background ng sipahan ito. So, matubato sa langit at matamaan, praise the Lord. Praise the Lord na. Dito sa aking mensahe na hindi naman, hindi mensahe na gawa-gawa ko lang. Ito ay galing sa salita ng Panginoon. Niniwala ko na tayo mag-blessing sa bawat isa sa atin. Okay? Hinahang lahat ito kayo. Chapter 28, babasahin ko. Ako lang babasa. From verse 1 hanggang verse 15, ito ang background, ito ang account ng resurrection of Jesus Christ. Okay? Bago siya pumanaw o bumalik sa langit, bago siya iniwan yung Great Commission, mayroon muna nangyari. So, verse 1, chapter 28, walang mababasa hanggang verse 15. In the end of the Sabbath, as it began to go toward the first day of the week, came Mary Magdalene, the other Mary, to see the sepulchre. And behold, there was great earthquake. For the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. Keepers dito yung mas lalo, mga. And the angels answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, Come, see the place where the Lord stayed, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and they ran to bring his disciples forth. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by the feet and worshipped him. Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go, tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Now, verse 11, Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priest all the things that were done. And they were assembled with the elders, and had taken counsel, and they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night, and stole him away while we sleep. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they talk. So ang mga sundalo, mga soldiers, they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, thank you, Lord, sa opportunity na ibigay mo sa atin kami ang pangalan ng iyong salita. Tulahin mo ang bawat isa sa amin ngayon at pumilos ka sa kaligtaan ng Spirit. We are nothing without you. That's why we ask your presence, we ask your power. At tulungan mo ang bawat isa sa amin, sa aming mga puso, upang aming itindihan ang aming minapay at mensahe, mga prinsipyo na aming tunat sa pamamagitan. At ito ang pinalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Ito ang lahat. Thank you so much. Sino sa inyo hilig shopping, window shopping? Magala-gala doon sa mall. Wala, no? Sige. Ayaw ka ng mall. O sino sa inyo dito ang hilig window shop sa Shopee? Or Timo, o Lazada. Ganun din yun. Window shopping din kayo. Di ba ito alas lahat tayo? Kasi ngayon, meron ng pinaka-PC.
na kami nga, kami na yung order, natin na dito. Minsan niya, dahil dito, mura ang shipping fee, over Cebu. Sabi ko, itong shipping fee, yun natin, nandun. Kaya sa mall, makalit sa masahe, yun na lang, sa online. But, kung tayo ay naghahanap ng isang bagay, mayroon tayong nagugusto ng isang bagay, ang unang nagtitingnan, minsan, mayroon tayong gustong bilhin. Ang kulay? Hindi, ang price. Diba? Ano kaya ito? Kahit sa mall, saan kaya ito? Tingin mo, mahal. Diba? Pero kung mayroon kang nagugustuhan talaga, ilang lang. Nag-iipon. Yung nag-iipunan. Nag-iipon. Pag may pera na, ayaw na bilhin. Pag walang pera, gusto bilhin. Diba? Kaya din ako eh. Asan mo, pag gusto ko mga ito, ibig sabihin, wala akong pera na. Pag pamilya ko mga ito, kaya niya ako magmula tayo. Sabihin ko mga ayaw ko, ibig sabihin, hindi pera ko. Hindi pera ko. Kasi ayaw ko pumunta kasi pagpunta ko doon, baka ang pera ko, mabilin ko sa mga bagay-bagay na hindi naman kailangan. But, what I mean this morning is, pag mayroon tayong nagugustuhan, mayroon tayong isang bagay na gusto natin pinipili. Kung wala tayong pera, hindi naman natin tayo dito. Mayroon ang kasabihan, kung mayroon kang gustong bilhin, bumili ka na ng mas mahal o hindi mahal. Kasi, bakit? Para matagal din ang patagal ng bagay niya. Kasi bibili ka ng mura, umurahin, sa araw lang, wala na. So, invest large money, or pag-ipon ka, maraming pera, kung mabili lang, hindi mahal. Upang, sa bandang uli, magagamit mo siya, matagal. Diba? So, yun isa sa mga sikrito, upang magamit ka ng matagal, na-enjoy ka sa paggamit ng bagay niya, gusto mo bilhin. Okay lang mahal. Pero kailangan mo mag-ipon. Diba? Now, balik tayo natin dito sa dito tayo sa spiritual part sa buhay. Kung sa mga tindahan, meron tayong gustong mabili at meron mga price, tag price ito. Kanina. How about sa ating Christian life? Kung lalagyan tayo ng tag price sa pang-Kristanong pamumuhay mo, magkano kaya? Magkano kaya ang tag price mo bilang isang Kristiyano? So this morning, mayroon tayong pag-aaralan how much do we invest in the Lord's ministry? Gaano kalaki ang pag-invest mo, ang pamumuhunan mo sa gawain ng Panginoon. Sana tayo mga Kristiyano, sana hindi tayo, mayroon ito kasabihan kung sa amin, sa Cebu, sana hindi tayo nabibili ng Koreano. Yun, narinig ko yun. No, hindi ko nabibigyan. Ito ang isa dito. Yung pala, may mga Baptist na nagiging yung nababago yung pangalan dahil may Koreano, pumunta doon, hindi man sinabihan na bibilin yan. But dahil sa yung Koreano o American, nabago ang simbahan. So, ang tag price niya, ang tag price ng simbahan yun, ang Kristiyano yun, ang gawain yun, Koreano. Sana hindi tayo doon. Okay? Sana, bawat isa sa atin, ang tag price natin dapat priceless. Ibig sabihin, walang presyo. Kasi ito nakakalungkot sa mga Kristiyano ngayon. Minsan, ang price ng pagiging Kristiyano natin ay ang iba nga, hindi na makapagsimba dahil ano?
May baboy sa bahay, dapat pantayan. Baka nakawin. Ang presyo ng listahan ngayon, baboy. Presyo ng baboy. Magkano presyo ng baboy ngayon? 5,000. Yun lang price. Yun lang ang price mo. Yun lang ang price mo. Sana hindi ganun, ha? Sana hindi ganun. So, sa umaga ito, ay mag-aaral tayo ng isang investing in the Lord's ministry, a study of commitment and cost. Sa ating binasa kanina, mayroon ang tawag ito, account, tatlong tao, tatlong grupo na nag-invest sila. Tingnan natin kung ano ang cost o ano ang consequence, ano ang resulta sa kanilang invest. When you hear the word investment, what comes in your mind? Kung nakarinig kayo ng investment, ano ang nakakasipan niyo? Francis. Pera? Pera agad? Today, we are going to explore different kind of investment from sa text na ating binasa. Okay? This message focuses on the different levels of investment and commitment observed in the biblical account. This message will explore the concept of investment in the Lord's ministry. We will examine the action of three distinct groups of people: the women, the guards, and then ang mga high priest, or ang mga elders, high priest. Tignan natin kung ano ang invest nila. Point number 1, the women. An investment of devotion and urgency. Okay? Verse number 1. Tignan natin ang Bible ha. In the end of the Sabbath, as it began to dawn, early in the morning, ibig sabihin, madilim pa ito, in dawn, early in the morning, madilim pa ito, sila ay lumabas na, sila ay nagising na. Ano ginawa nila? Toward the first of the week, and came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. So, umaga pa lang, madaling araw pa lang, they invest seeking Jesus early in the morning. Ang investment, hindi na yan tungkol sa pera. Tungkol din yan sa ating buhay, sa ating oras, sa ating talento, sa ating mga resources. So, these women, they seek Jesus early in the morning. At hindi lang yan alas 6, alas 7, alas 8. Doon, sa ibang account, sa Mark, sa Luke, dark pa, madilim pa. So siguro nasa mga 3 to 4 o'clock pa ito, sila ay lumabas na dahil gusto nilang bisitahin na si Jesus Christ doon sa tomb kung saan siya inilibing. Sunday. Dito natin kinuha ang prinsipyo ng Kristiyano, bakit tayo nagsisimba ng Sunday. Okay? But they invested their time. How about us? Okay, sabi ng mga kanina, hindi kayo kilala, hindi ko alam ang background ng mga buhay nyo, baka mayroon din mga ginagawa sa bahay. But, isa sa mga magandang investment natin sa Panginoon, sa gawain, ay bigyan natin ng time ng Panginoon. Sa isang linggo, sa 7 araw, isa lang hinahanap niya. Isang araw lang. Ang sa atin yun ang Sunday. Isang araw yan, no? Hindi na yan isang oras. Ang sabi ng Bible, the 7th day is mine. So, ang Sunday, yun ang ating mga Kristiyano, yun ang atin. Yung Sunday yan ang sana para sa Panginoon. At hindi nag-uumpisa ang Sunday ng 9 o'clock o 10 o'clock. Nag-uumpisa ang Sunday, ano yung ang kalendar na, ang kalendar na, I think,
Mag-start siya ng alas 6 na Sabado, 6 p.m. ng Sabado, start na yan ng first Peter, something na yan sa Greek calendar. 6 o'clock ng Sabado ng gabi, start na ng first Peter. Kaya napapuntahin yung mga 7 days, talagang isipan na Sabado. Friday, 6 p.m., wala kasi ginagawa. Kasi doon na nag-start yung Sabbath day nila hanggang kinabukasan yan. So, ang ating araw, ang araw natin sa Panginoon ay hindi lang oras, hindi lang alas 9. But buong araw na sandiyan para sa Panginoon. Amen. So sana, sa katulad na Mary, sa katulad na nakita na pamumuhay ka ng isang tagasunod ni Jesus Christ, early in the morning, pwede naman nila gawin yung araw na. Pero bakit early in the morning? At meron yung dahilan. Diba? Kasi, sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. And all these things shall be added unto you. So, nilapay agad nila na dapat unahin natin, bago tayo gumawa ng mga gawain sa araw na ito, dapat ating inuuna ang Panginoon. Yes. Amen. Ha? They say, Jesus early in the morning. Yan isa sa mga investment nila sa Panginoon. Devotion. Kaya, Kristiyano, kapatid, sana hindi lang tayo Kristiyano pag Sunday. And we are praying, and I believe Pastor Sam pray for you, na sana hindi lang tayo Kristiyano pag Sunday. Dapat araw-araw tayo ay isang Kristiyano. Amen. Tanongin ko kayo, pag-isip nyo kanina ng umaga, huwag na sumagot. Anong unang yung ginawa? Monday, Tuesday, Wednesday, ano ang ating unang ginagawa pag-isip ng umaga? Diba? Ito ay masakit na katotohanan sa mga Kristiyano ngayon. Even kami, hindi kami accepted sa ganitong mga gawain. Hindi namin pinakorse ang mga sarili. Ang sarap matulog pag madaling araw sa hindi na ako nagising. Kami meron din ginagawa ng devotional every 5:30 to 6. Ang time na yan, binibigay namin sa Panginoon. Sabi ko, after ng devotion natin, pag na kayo natulog ulit, kung walang ginagawa, basta bigyan ng time ang Panginoon. So, meron din yung mga alarm. Naalala ko, minsan nakakasabay gabi, from 5, 5:15, 5:20 ka lang din kasi baka hindi ko magising. Hanggang 5:30. Pero sa totoo, to be honest, parang nakakatamad. But, naalala ko, Lord, Kristiyano ako. Dapat gawin ko ito. Mas maigi pa yung Muslim minsan. Kasi Muslim sa isang araw, 5, 6 na dito sila nag-pray. Kahit may gira yan, kahit nasa gira sila, nasa war sila, pag tayo nag-pray sila lahat. Muslim yan. Wala sa katotohanan. Pero tayo, kaya nga sa panalangin sa pagkain, pag nasa restaurant, mga joke ng pastor, pag nasa Jollibee, Lord, lang sa pagkain. Kunwari, Lord, dapat kahit nasa Jollibee, o nasa McDo, o saan ang pagkain, restaurant, dapat before kumain, pray, Lord, salamat sa pagkain. Dapat ang mga katabi mo ay natikinig ko na nakakainig ng, Kristiyano ito. Diba? Pero sakit na mga Kristiyano ngayon. Yan. Pangalawa, they invested their time and resources in visiting the Lord's throne. Sa ibang account, mayroon silang, hindi lang sila nagpunta ng throne ng Jesus Christ na nagpunta lang na walang bitbit. Mayroon silang dala. Mga perfume. So they invested their perfume, their resources para kay Jesus. In-offer nila kay Jesus. At tayo na yun, ano nila kay Jesus. So, yan ay encouragement din sa atin na sana sa pagpunta natin kay Jesus, sa pagsamba natin kay Jesus, hindi lang ang time ang ating i-invest sa Kanya, pati ang ating resources. Ang sa pinakita nila
after Mary, kasi marami silang marriage na yun, lima yata silang marriage dyan, na-bisita sa kanila. So, they invested their time. Anong nangyari sa kanila? Dahil nag-invest na gano'n. Number 3. They wasted not the opportunity. They wasted not the opportunity to be a bearer of good news. Alam niyo, ang Kristiyano na faithful sa Panginoon, early pa lang nasa Panginoon early pa lang lagi ang Panginoon. First na lagi ginagawa. Tapos lagi sa meron, binibigay sa Panginoon. Alam niyo, sila ang madaling sumunod sa Panginoon. Katulad sa mga babae ito, nung nakita nila na nabuksan na ang walang tao sa loob, at may nagsalita, which is ang angel, sabi doon sa verse number 6, He is not here, for He is risen. And He said, Come and see. Pasok at tignan nyo. Verse 7, and go quickly, tell His disciples. Okay, lahat, umalis kayo, puntahan nyo ang mga disciples, sabihin nyo, kung ano nangyari dito. And then, verse 8, and they departed quickly. Hindi sila naging dahinday, maya na lang. Maya Lord, but they departed quickly. Nagkaroon sila ng oportunidad na maging first evangelist noong pag-resurrect ni Jesus Christ. Sila ang pinakaunang evangelist sa resurrection ni Jesus Christ. Kasi sila ang unang nagsalita noon sa mga disciples. Jesus Christ, our Lord, is risen from the dead. Pero kung hindi sila gumising ng maaga, wala silang investment sa Panginoon, hindi nila ibigay ng Panginoon, hindi sila magkaroon ng oportunidad na maging missionary, maging spokesperson, maging delivery rider o maging messenger ng Panginoon. At mga kapatid, alam ko ang iba sa inyo dito ay hindi niya maintindihan. Or I believe, hopefully maintindihan niya. Iba ang pakiramdam kapag ikaw ay nakapag-share ng gospel doon sa mga ilang people, sa mga makatanda, o sino, iba ang pakiramdam na hindi mo maintindihan hanggang ngayon. Ibang kaligayahan ang mayroon ka kung nagagawa ang mga bagay na yun. At hindi ko maintindihan. Kristiyan lang ang mga magawa mo. Ang mga believer hindi nila maintindihan. Therefore, dahil tayo ay Kristiyano, imbes na tayo in devotion at urgency sa Panginoon. Katulad ng mga wedding sa Bible. So, pray, and we are praying and hoping na tayo mga Kristiyano ay maging ganyan. Kasi, at the end, hindi ka man magiging missionary, hindi ka man magiging pastor, hindi ka man magiging evangelist, but gagamitin ka ng Panginoon na maging messenger sa kanyang kuwain. Yan sana ang maging priority natin bilang isang Kristiyano sa simbahan. Yan sana ang maging ang bigyan din ng puhunan para sa gawain na ito. Alam niyo ang Bible Apostles Book? Kaya nasabi ko nga, hindi mo maintindihan ito kung hindi mo ginagawa ang mga bagay ng mga Presbyterian. Ang katipunan ng Cebu nag-invest ng maraming pera. Katulad yung ginagawa namin. Na bumakain kami, pupunta kami sa mga lugar na hindi namin kakilala, na wala kami na pamilya, gumagastos ang simbahan, ng pagkasunod namin, ng pagkain namin doon, mga pag-stock namin, sa mga pang-modules namin, pang-tuyok namin, ang bigas, gumagastos ang simbahan na yan. Na walang kapalit na return ng suling nito ilagay sa ibabalik sa katimunti. Just so the sake. Yun lang ang pumawa namin. Nagagastos sa ito kami doon, ibahagi salita. Yun lang gawin nyo. Ibahagi salita. Ibahagi ang salita sa yun lang.
doon, hindi pa sa kabilang barangay, kabilang city, kabilang bayan. Kapagkat naniniwala ang Bible Baptist Church, may yung mga bata niyan na binabahagi ang namin sa Panginoon. Balang araw, hindi man namin makita yan, tutubo doon ang mga salita ng mga Amen. No, who knows? Baka isang araw, mayroon doon magiging sila. At by the way, tayo naging Kristiyano dahil mayroon isang pastor, mayroon isang missionary, mayroon mga magagawa na nagbahagi sa ating salita. Diba? Kaya tayo, privilege ngayon na nakakapag-serve sa Panginoon. So, invest our time, invest our resources, invest devotion and urgency. The women represent an investment driven by love and faith. Kung wala kang pagmamahal, hindi mo makagawa yun. Kaya importante, mayroon kang pagmamahal sa Panginoon at mayroon kang faith sa Panginoon. Kasi pag wala yan sa buhay mo, mahihirapan kang gumising ng umaga o balang gumising, mahihirapan kang iunang ng Panginoon, mahihirapan ka. Basta walang pagmamahal, wala sa puso. Kaya dapat, kahit sa mga gawain natin, sa mga trabaho mo, pag wala sa puso yung trabaho mo, mahirap. Diba? Pero pag nasa puso mo, yung ginagawa mo, kahit mahirap, para madali lang. Ako, to be honest, mayroon akong isang asawa, isang anak. Bago pa lang, praise pa lang tayo nagkasama, praise pa lang ako nagkasama, naging tata, naging husband. Kasi late ako nag-asawa dahil nga, sabi nga nila, pinangasawa ko na ang gawain ito. So, may reason sa Panginoon bakit nagkaroon ng pandemic. Dahil sa pandemic, 2 years na pahinga. Doon ako nakakita ng asawa. So, mayroon ako isang anak, 5 months pa lang ngayon, baby pa lang. Pag-alis namin dito, mabigat. Siguro ang matatay dito, maintindihan ako. Sa mga nanay din, mabigat. Naiiwanan mo yung anak mo, baby mo, na baby, 5 months pa lang. Iiwanan mo yan. Kung hindi ka maiiwanan na yung bawal ka. Pero mabigat. Pero mas mabigat ang pagmamahal ko sa Panginoon. Hindi ko sinasabi, hindi ko sila prioridad. Sabi nga, nagkakilala tayo, nasa sakrisyon ako. Yun ang parang ko sa asawa ko. Parang nitilihan mo. Hindi po tayo mag-asawa, nasa ganitong gawain ako. Araw-araw ko yung gagawa since 2007. Nag-asawa tayo ngayon, mabigat pa rin sa puso ko gawain. Praise the Lord. Pareho kami ng puso. Kahit mayroon sa kanya, pero pareho kami ng puso. Ang hindi ginagawa ngayon, yung investing para sa pagkakas. Sana, ganito na ginawa. Ganito na natin ng puso. Their investment was not just about showing up mga babae, yung mga listo sa mga. It was about when and how they came at dawn, indicating priority and eagerness. They brought spices and financial and preparatory investment. Most importantly, when given the chance, they wasted not the opportunity. So, kung mabigyan ka ng chance na makapag-share, huwag mong siyang ang opportunity. Kasi nandun ang blessing. Number 2 tayo. Yan ang mga babayan, yun ang investment nila sa Panginoon. Number 2. Punta tayo sa guard. The guards. Mayroon dito the guards. Anong nangyari sa guard? The guards, an investment of duty under pressure. An investment of duty. Ang guard demonstrate commitment to their post. They stand their post under pressure.
Ito, nag-demonstrate dito, their commitment, kahit may pressure, ibig sabihin, anong gusto niya ibig sabihin siya? Nung namatay na si Jesus Christ, inilibing, naniniwala ako, even the Bible is silent, maraming Kristiyano doon na kapalibot. Hindi sila lumapit sa cross, kasi takot, pero tapos na ang gawain, tapos na ipinako sa cross, namatay na, hindi na, naniniwala ko na sa palibot pa rin ng mga Kristiyano. Kaya mag-inordyahan, kasi sabi ng mga priest, mga high priest, baka nakawin. Kaya inordyahan. So, naniniwala ko ang mga guard dito ay nasa presyo. Kasi hindi naman lahat ng isang batalyon ng army nandoon. Siguro mayroon doon mga sabihin natin 10 guards nandoon. Diba? 10 guards. Tapos compare sa 500 Christian. Meron 500 Christian at time. So nasa presyo pa rin sila ng mga time na. But still they stand their post despite of presyo. Kaya lang, nakakalungkot, ang mga guard na ito, ang mga guards na ito, nasa kanila na ang oportunidad. Sila, to be honest, sila ang first person, or sabihin natin, people, kasi magkaparaan sila, ang unang nakakita, naka-observe sa resurrection. Sila sana ang may oportunidad. But, habang inaaral ko, siguro, they stand their post even under pressure kasi baka may sahod kasi. May sahod kasi, kaya nakastand. Tumayo doon kasi may sahod, may sweldo. What if ating i-apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano? Kaya mo bang tumayo para sa Panginoon? Na walang sahod, walang anumang kapalit. Diba? So sabi ko, Lord, salamat. Kahit ganito ang ginawa ng mga sundalo, but naalala ko, ako kaya ko bang tumayo kahit under pressure para sa Panginoon? Ito mga sundalo ito, alam ko, tumayo ito dahil pressure sila una sa mga Kristiyano na nakapalibot. Pangalawa, pressure sila sa kanilang superior. Kasi mayroon ito mga superior, so sa kanila na bantayan nila. But still, they stand their post despite of pressure. At sana tayo Kristiyano, tumayo din tayo sa Panginoon. Kahit walang kapalit, ayuan natin ang Panginoon. Kahit nasa kalagitnaan tayo ng pressure, sa kalagitnaan tayo ng pressure ng mundo, still, tumayo ka sa Panginoon. Number 2, ano nangyari sa Lord? Vision, ito. After nilang nakita ang mga pangyayari, they reported. Vision, they report the high priest, or in-report na doon sa high priest everything that had happened, even though their lives were in danger. Alam nyo, pwede silang patayin ng mga superior nila. Bakit? Hindi nila ginawa ang kanilang responsibility. Anong utos sa kanila? Bantayin, baka nakawin ang katawan ni Kristo. Kasi hindi sila naniwala na si Kristo ay babangon ulit. Kaya pinapuntayan. Pero nangyari, nabuksan ang bato, ang door ng tomb. The Bible is silent, hindi mo nila nakita yung Jesus Christ, meron siya nakita angel. Sa takot nila, ang iba sa nila, hinimatay, sa sobrang takot nila. And then after doon, may-report Diyos na doon sa high priest. Sa nangyari. Kahit pwede silang patayin dahil sa kanilang pag-neglect sa kanilang responsibility, but still, may-report nila. Yan ang positive part pa ng guard, which is tama ang kanilang ginawa.
Hindi sila tumakbo, hindi sila umalis kung saan-saan lang. Kasi magtakot, pumunta sila sa kanilang superior. So, na-apply dito ang kanilang sino naman o kanilang pag-obey kung sino ang kanilang superior. Young people, Kristyano, sino ang authority ng buhay? Sino ang superior ng buhay mo? Sana matuto tayo. Kahit ito isang guard sa pagkakahuli kamali sila, but still pinakita dito ang pagsunod kung sino nasa authority. Kahit ano mangyari, kahit ano pa mangyari. Sila, kumbaga sa atin, no? Kasi sa time ng mga Roman Empire, pag ang soldier, nalala niyo yung account doon sa kay Paul, yung jail guard na nagtas, nung nag-indol, nabuksan ang mga pintuan at buntit na siya magpakamatay. Bakit? Kasi kung hindi niya gagawin yun, mas lalo siya mamamatay. Hindi lang siya pagkasama na yung kabiyak. Kasi yun ang mga sundalo, pag mayroon silang responsibilidad na hindi nagawa ng maayos, kung sabihin natin na failure, mamamatay sila. So, ito nangyari dito, failure ito mga guards kasi pinapabantayan sa kanila, which is hindi naman sila natulong. Kasi pag sabihin nila na natulong kami, patay sila. Pag sabihin naman, gising kami, o bakit nakawala? Hindi sila. Diba? But still, they reported what happened. Maganda na sana yun. Sinabi nila, si Jesus Christ, na-resurrect. Yan ang part ng guard, yan ang investment nila. Kahit under pressure sila, still, kahit terrified sila sa takot, still ginawa nila ang responsibility. This guard were terrified. Yet, they fulfilled their duty to report back to the superiors. Their commitment was their job and their chain of command. They told the truth initially, showing a level of professional integrity before they were corrupt by the next group. Diyan pa lang, pinakita nila ang kanilang pagiging sundalo, but ang another group, doon sila nakuha. Okay, dito tayo sa last part. Number 3, the high priest and elders. Ito ang nakakalungkot. Kanina, sa number 1, sa women, they invested our devotion and urgency. Ang guard naman, they invested our duty kahit nasa pressure sila. Number 3, ito nakakalungkot. The high priest. Investment of discipline. Tingnan nyo. Nung narinig ng elders ng mga high priest ang balita, anong ginawa nila? Verse 11. Now when they were going, Matthew chapter 28 verse 11, now when they were going, behold, some of the watch came into the city and showed up to the chief priest all things that were done. So, sinabi doon, pinakita doon, nireport doon sa high priest lahat na nangyari. So, kung ano nakita nila doon, pagdulong ng bato, nung nag-ilaw, yung pa-angel, yung may lahat nagintol, sinabi nila doon sa high priest. So, ibig sabihin, nireport nila na yung ating pinatay, yung Jesus, yung Christ na pinatay natin, na-reason ng buhay muli. Kasi walang taong kayang igulong yung malaking pato na mayroon to ng mga babae lang. Kasi malaking pato yun. Hindi kaya ng dalawang babae o dalawang lalaki lang. Kailangan malaking pato gumulong. So, nakita lahat ng soldiers, ng guard, ang lahat na nangyari doon sa loob o doon sa tomb.
Verse 12. And when they were assembled with the elders, gathered sila, fellowship sila, and had taken counsel. Ano nangyari? Alam nyo, minsan ang believer, mautak din. Nagplano agad ang unbeliever. Nagplano agad ang priest. They conducted a mission conference. Immediately. Mayroon tayong gawain. So, they conducted a mission conference immediately. Ito nakakalungkot. Ginagawa ito ng unbeliever. Hanggang ngayon, tayo mga Kristyano, anong ginagawa natin? Anong planong ginagawa natin para sa Panginoon? Right? They conducted a mission conference immediately, and when they were assembled with the elders, nung marinig nila, they assembled with the elders and have taken counsel. And yung pangalawa, hindi lang nagkaroon siya ng strategic plan, nagkaroon siya ng financial support sa mga missionary nila. You know, they gave, after they assembled the elders with the high priest at mga soldiers and had taken counsel. Siyempre, ang conference kasi yun ang ginagawa doon. Nagpupito, nag-uusap, ang dapat ang gawin, ganito, dapat ganito. Yan ang conference. Hindi puro basketball ang conference sana sa mga pastors. Kaya lang sa mga pastors ang conference, basketball minsan. Bakit ito? They have assembled together, they have taken counsel, meeting sila, and they gave large money unto the soldiers. So, we support for we support a large money to the soldiers, financial support. Grabe no? Yan ang believer. Hanggang ngayon ginagawa yan ang mga believer. We support a large money financially sa kanilang mga decision. Okay sana ako sa mga gandang bagay para sa Panginoon. Ba't hindi? Sinupuntaran nila ang mga soldiers naging messenger agad. They commissioned the soldiers to go and tell to the people alive. Tingnan mo, verse 13. Verse 13, saying, his disciples came by night and stole him away while we sleep. Uy, hindi yan ang nangyari. Pag sabi ng priest, sabihin nyo, ang kanyang mga disciple, pumunta ng gabi niyon, at ninakaw nila ang body, ang katawan ni Jesus Christ. Kaya wala na doon sa tomb. What alive? But they commissioned the soldiers to tell to the people of Israel na ganito ang nangyari. Yan ang mission nila. And they promised, ito pa maganda, verse 14, ito pa yung nakakaganda doon sa mga sundalo. And if this come to the governor's ear, kasi pag marinig ito ng governor, patay ang lahat ng mga guards doon. But ang priest, they promised to protect the soldiers from getting bread. No? Verse 14, no? And if this come to the governor's ear, we will persuade him and secure you. Magandang application sana sa positive side ito. Tingnan ang resulta sa investment na pang-discipline investment. Kasi yung discipline. Pangdaraya. Tingnan natin ang resulta sa pangdaraya. Nag-invest ang unbeliever, ang high priest ng malaking pira para sa pangdaraya. Tingnan ang resulta. Ang resulta.
Verse 15 sa Matthew 28, verse 15. So they took the money. Ito. Ang guards nito, mga guard. They took the support. Oh, may support na ako. Ito na. And did as they were taught. At ginawa nila kung ano ang itinuro sa kanila. Anong itinuro sa kanila? Sabihin niyo, ninakaw ang katawan ni Kristo. Yun ang ginawa na doon. So, they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. No wonder, hanggang ngayon, ang mga Jewish people hindi naniniwala kay Jesus Christ. Bakit? Kasi mayroong high priest, mayroong mga unbeliever na nag-invest ng malaking pera upang isiwala ang kasinungalingan na hindi nasirisip si Jesus Christ. Yun ang nakakalungkot. Yung mga soldiers sana, nasa kanilang oportunidad, pero nang makita nila ang money, ang large amount of money, yan, nabulag sila sa katotohanan. At minsan ito ang Kristiyano ngayon. Nabulag sa malaking pera, nasa kanila ng katotohanan, alam na nila ang katotohanan, but dahil sa malaking pera, bumaliktad ang mundo. Yun na nangyari sa mga guards. What a privilege na sila ay tumayo para sa Panginoon. Nakita nila ang milagro na nangyari mo. But no, sila ay tutusan ng mga priest, ng high priest, mga unbeliever na ayaw kay Kristo, na hindi naniwala kay Kristo. They took the money and they spread out the lies, ang kasinungalingan na hindi si Kristo nabuhay. Kaya ako ngayon, kung mayroon kayong makita or ma-encounter ng mga Israel, lalo yung mga devoted ng mga Israel, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Na siya ay nabuhay niya. Dahil doon sa Panginoon. Principle. Kapatid, greater investment yields greater influence. Either bad yan o good. Kung mayroon kang malaking i-invest dyan, mayroon yan greater influence sa mga yan. Either bad o good. Kung tayo mga Kristyano, mag-invest tayo sa Panginoon. Amen. Mag-invest tayo kahit huwag tayo magkwenta ng mag-invest tayo sa Panginoon. Kasi kung gaano kalaki yung investment natin, meron din ang malaki ang influence na mabalik sa atin. Tinanong ginawa ng high priest. Kaya tayo mga Kristyano, sana tapakan natin ang ginagawa ng Biblia. For good. Application. Punta tayo sa self-examination. Kung gaano, sabi ko kanina, kung mayroong top price ang ating Kristyano, how much? Top price na. So, self-examination. 3 questions of self-examination sa buwan. Sa oras. Is my schedule aligned with eternal priorities? Itanong mo sa sarili mo, ang aking pang oras ay naka-align doon sa eternal priorities. Ano yung mga eternal priorities? Yung Sunday. Itong Sunday. Ito ay eternal priorities. Di ba? So, ang schedule mo naka-align pa dito. Naka-align ba sa Sunday ang mga schedule mo para sa eternal priorities? Kasi maraming Kristyano ngayon, hindi, wala sa simbahan. Bakit? Mayroon silang ibang priority. So, ibig sabihin, yung time mo, yung time natin, yung time ng Kristyano na yan, hindi na-invest para sa Panginoon. Kaya no wonder, yung buhay ng Kristyano na yun, laging wala sa oras.
Yung pagsasalita, ginagamit mo ba yan? Alam niyo, kami ng mga Cebuano, to be honest, nahihirapan kami sa Tagalog. Yung nagsulit kami doon sa plaza ng nakagabi, nahihirapan ako magsulit ng Tagalog kasi hindi ko ma-express na maayos. Ginagawa ko ang the best, pero minsan, loading ba? Loading. Kasi nga, Bisaya ako, Tagalog. Punta lang yung kausap ko, Bisaya ako, pambira na. Bisaya ka pala, ang Bisaya ako. Kapag, doon sa kami ng ilog, River. Bisaya pala yun, so, Bisaya ka pala, Bisaya ka yun. Para ma-explain ka na maayos. Pero, kahit gano'n, kahit nahihirapan kami, ginagamit tayo na sa Panginoon. Ang nagagawa namin, kumuha ka ba dito? So, kung anong talents meron ka, marunong kumanta, marunong kang, marunong gumawa ng bahay, marunong kang construction, ganyan po yung para sa Panginoon. But, tanongin mo sa sarili mo, am I using my gifts for Christ's mission, for Christ's work, for Christ? Number 3, how about our Christian? Okay? Does my giving reflect trust in God? Or does my giving reflect trust in God? Natin giving ba ay nasa loob ba yan ng paniniwala ko? Meron bang trust yan? Yung parang mula sa puso, paniniwala ka na itong giving na ito ay para sa kalalago ng gawa ng Panginoon. Kahit wala ka na, sasabihin mo, ito, Lord, wala na ako, pero ito ay para sa iyo. Kaya mo gawin yan. That's my giving reflect trust in God. Or, hindi mo kaya ibigay dahil na gusto ibigin na material na bagay na hindi para sa iyo. Okay? So, it is now a call for action. Invest more for Christ. Invest more for Christ. Commit to the one tangible increase in investment. Hindi lang yan tungkol sa pera, sa prayer time mo, sa pagbabasa ng Bible. Invest your time sa pagbabasa ng Bible, sa tithing, sa giving, sa serving, lahat. Para sa pag-invest natin yan. The high priest yung kasinungalingan ng high priest lasted 2,000 years until today. 2025 na. Nandito pa rin ang kasinungalingan na yan. Mayroon pa rin hindi naniniwala kay Jesus Christ. Not because it was true, but because they invested in it. Alam niyo kung bakit ang nagayon marami pa rin hindi naniniwala kay Jesus Christ? Dahil meron nag-invest noon. Hindi totoo. Hindi totoo. Diba? So what a shame sa ating mga Kristiyano na hawak-hawak na natin ang katotohanan, na nasa ating bibig na ang katotohanan, nasa ating kamay palagi ang katotohanan, nasa ating puso palagi ang katotohanan, pero hindi natin kaya nag-invest para sa mga. Okay? The high priest lasted 2,000 years ago, or 2,000 years, not because it was true, but because they invested in it. The Christian, gusto kong iwan sa inyo. What legacy will your investment leave behind sa gawain? Ano ang maalala sa iyo? 5 years, 10 years, 20 years from now. Ano ang maalala sa iyo sa gawain na ito? Sa mga tao na sa paligid. By the way, sa mga visitors na dito ngayon, Jesus Christ resurrected. Hindi siya nagpaiwan doon sa tomb. Kaya hindi tayo, ang Baptist, hindi naniniwala na si Kristo nasa higaan pa rin. Jesus Christ, hindi nanatili sa cross. Kinuha siya doon at inilibing. Credits,
Kaya hindi naniniwala ang Baptist kasi Kristo nasa krus pa rin. Malakay. Kaya, kaibigan, Jesus Christ resurrected from the dead. Upang mabigyan tayo ng kasiguruhan na balang araw, kung tayo ay nilisan sa mundo ito, tayo din ay babangon kasama sa mundo. So, this morning, ayaw, mayroon tayo nakuha ng mensahe. What investment? What legacy? How much do we invest in the Lord's ministry? Let's pray. Heavenly Father,